Sa muli po, magandang umaga sa ating lahat. Sa akin lang nabanggit sa ating pasimula, ngayon ang ikalawang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at ito rin ang linggo ng dakilang awa. Sa ating pagninarian ngayon, ano ba ang espesyal sa linggong ito? Ano ba ang espesyal na ipinagdiriwang natin sa Divine Mercy Sunday? Atin itong pagnilayan sa pamagitan na rin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Una sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Juan. Sinasabi dito na kinagabihan ng linggong iyon, meaning pagkatapos na namatay si Jesus, ang mga alagad ay nagkakatipon. At sinasabi sa ating Ebanghelyo, nakapinid ang mga pinto dahil sila'y natakot sa mga Hudyo. Alalahanin natin na si Jesus ay dinakip, pinarusahan at namatay. Kaya ang kanyang mga alagad ay natakot. Baka sila ang susunod kay Jesus. Kaya nakapinid ang mga pinto, nakalak ang mga pintuan. Dito natin makikita ang takot ng mga alagad ni Jesus, ang kanilang pagdududa, at kailang confusion, ano na ang sunod na mangyayari. Sa ating buhay, tulad din tayo ng mga alagad ni Jesus. Meron din tayong iba't ibang takot sa ating puso. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Ano bang takot meron ako ngayon? Siguro, marami sa ating natatakot kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw. No, kung meron pa ba tayong hanap buhay? Anong mangyayari sa ating pamilya? Baka may darating na malaking pagsubok. Mga pag-alinlangan sa buhay. Alam natin, meron tayo sa araw-araw na mga takot. Tulad din ng mga alagad ni Jesus, tayo ay natatakot at sinasara natin ang ating mga puso. Ngunit ating narinig sa ating Ebanghelyo, kahit nakapinid ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Pinapahayag na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung atin ding titingnan ang mga pagbasa na mga nakaraang araw, lalo-lalo na ang Ebanghelyo, ang mga alagad ay natatakot, nag-alinlangan. Ngunit si Jesus ay palaging nagpapakita sa kanila para iwala ang kanilang pag-alilangan at mga takot. At gayon din sa ating Ebanghelyo ngayon. Si Jesus ay nandun para sa kanyang mga alagad, para iwaksi ang kanilang takot, ang kanilang pagdududa, ang kanilang mga hinanaing, lalo-lalo na sa kanilang kalituhan kung ano na ang mangyayari. At ang dakilang awa ng Diyos, ito yung pinapahayag. Kaya niyang pumasok sa ating mga puso. Kaya niya, siya ay naghahanap ng paraan para mawaksi ang ating mga takot at pag-alinlangan sa buhay. Yan ang ating ipinagdiriwang ngayon ng dakilang awa ng Panginoong Hesukristo. At ito ang dala niya. Nung siya ay nagpakita sa kanyang maalagad, 3 beses niyang sinabi dito sa ating Ebanghelyo, sumainyo ang kapayapaan. Sino bang ayaw ng kapayapaan? Yung kapayapaan na nasa sa puso natin, nasa kabila ng mga pagsubok, takot at problema sa buhay, mapayapa tayo sa ating sarili. Dahil alam natin na ang Diyos ay mas malaki pa sa lahat ng mga problema at alalahanin sa buhay. Kaya ito ang pinahayag ni Jesus sa una niyang sa kanyang pagpapakita sa kanyang mga alagad. Sumainyo ang kapayapaan. At yan din ang pinapahayag ngayong linggo para sa atin. Sana matanggap natin ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Kabila ng mga alalahanin at takot, ang Panginoong Diyos ay siya mismo ang naggumagawa ng paraan para ating makita at matanggap ang kanyang kapayapaan. Ating narinig din sa ating Ebanghelyo ang katauhan ni Tomas. Wala siya nung unang nagpakita ang Panginoon.
At sinabi sa kanya ng mga alagad na nakita nila ang Panginoon. Ngunit si Tomas ay hindi naniwala. At sinabi niya na hindi siya maniniwala hanggat nakita niya ang mga butas ng pako sa kamay ni Jesus at ang sugat sa kanyang tagiliran. Dahil sa sinabing yun ni Tomas, pagkasunod na linggo, nagpakita uli ang Panginoon sa mga alagad kasama na si Tomas. At ipakikita ng Panginoon ang mga butas sa kanyang mga kamay at ang sugat sa kanyang tagiliran. Ano naging reaksyon ni Tomas? Sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sa ating mga pagdududa at alinlangan sa buhay, tulad ni Tomas, sana ating mabanggit ang pagpapahayag ng pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko. Dahil alam natin si Jesus na muling nabuhay dahil sa mga sugat na kanyang itinamo. At ipinapahayag sa atin na ang sugat ni Jesus ay dahil din sa ating mga kasalanan. Siya ay ipinako sa krus na matay dahil sa ating mga kasalanan. At siya ay muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Kaya sa ating pagdiriwa ngayon ng Linggo ng Dakilang Awa, sa pamagitan ng mensahe ng Panginoong Hesukristo kay Saint Faustina Kowalska, ipinahayag na sa linggong ito, ang simbahan binigyan tayo na sinasabing plenary indulgence, isang pagkakataon na malinis natin ang ating puso sa pamamagitan, una, sa ating confession, pagkaroon ng sakramento ng confession. At ang pangalawa, sa ating pangtanggap na banal na communion sa misang ito. At sinasabi rin sana, ang pangatlo, magkaroon tayo ng kawang gawa o almsgiving. Mga kapatid, ang dakilang awa ng Panginoon, ang siyang ating panghahawakan. Sa kabila ng ating mga kahinaan, kabila ng ating takot, alinlangan at pagdududa, sa araw-araw natin na buhay, nandyan ang dakilang awa ng Panginoon. Tulad ni Tomas, ang Panginoon ay naghahanap ng kaparaanan para ating mapagtanto na siya nga ang Panginoon, siya nga ang tagapagligtas. Kaya ang paanyaya sa atin, sana ating ibigay ang buong pananalig natin sa Kanya. Sa ating Ebanghelyo, sinasabing, mapalad ang mga sumasampalataya kahit hindi natin siya nakikita. Kaya mapalad tayo ngayon na meron tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo kahit hindi natin nakikita siya. Ngunit alam natin, ating ramdam sa ating araw-araw na buhay ang kanyang presensya. Kaya patuloy tayo sa ating pagdarasal dito sa linggo ng dakilang awa ng Panginoon, na ating matanggap ang tunay na kalinisan ng puso. At sana ating matanggap ang pinapahayag ng ating Panginoon, ang kapayapaan sa bawat isa. Amen.